Magandang araw po sa ating lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, ito, sa may post po nito at marami pong kumakalat ngayon. Tila yata missing po ito. Itong si Stella Kimbo. At ayon po sa post na to, bakit daw hindi ito binabalita sa mainstream media? No? Kung sakaling totoo man itong balitang ito, ito na yung matagal lagi sinasabi ng kababayan natin na hindi pa ba sapat ang lahat ng ito? Magsimula ka on the top, magmula doon sa pinag-umpisa ni Senator Marcoleta hanggang ngayon, sisisi mo pa rin ba ang Duterte? Hindi ba pwede isabay ang Duterte sa investigasyon? Hindi ba pwede kayo na nakaupo, kayo na ang bahala sa Duterte, imbestigahan nyo na, bahala na kayo, let's go na. Hindi ba pwede pagkatapos sa lahat ng ito, transparency naman? Wala ho, wala nangyayari ho. Anong katunayan ho? Si Libiste po, nagpapakita ng mga dokumento, ayaw nilang imbestigahan. Tahimik sila. Napansin nyo ba? Si Senator Marcoleta, sa Net25 kahit saan istasyon, nagpapa-interview siya. Lahat, open siya sa lahat ng tanong. Open siya, ma-interview siya. Si Libiste, ganun din. Pero yung mga nakasangkot, wala. Tahimik. Yung mga dapat magpaliwanag, na depensahan nila sarili nila, hindi, dinidepensahan ito ni Auntie Claire. Di ba? Yan ang nangyayari. Hindi ba pwede yung tao mismo may katawan, ang lumitaw at magtanggol sa sarili niya? Hindi ba pwede ganon? Kasi lumalabas, tama sila Libiste, buti pa sila, nagpapa-interview si Libiste araw-araw, nagla-live, araw-araw nagpapa-interview sa iba't ibang media. Yun ba ang may kasalanan? Yun ba si Libiste? Sisisihin nyo na naman, may nagsabi, kurakot daw si Libiste. Wala kang titing naman. Yun na naman ba, sisisihin nyo si Libiste? Katulad ng ginawa nyo kay Marcoleta, katulad ng ginawa nyo kay Barsaga. Hindi sa Barsaga, si Barsaga, sa bagay, kasi nangaasar lang si Barsaga minsan eh. Di ba? Hindi siya formal na Bagaman may binahayag siya, hindi siya formal. Hindi katulad ni Libiste sa kanil Marcoleta, formal sila naghahayag. Sinisisi, sino pa bang lalabas? Sabi niya nila si Vince, dapat ikaw ang manguna. Ngayon, anong ginawa mo? Eto kung walang pinagtatakpan itong si Vince, bakit siya magsasalita na hindi authenticate yung kay Libiste? Instead na sabihin niya, o sige, hayaan mo Libiste, tutulong ako sa investigasyon. Pero hindi ko may papangako na yan ay authentic. Dapat gano'n ang mga pananalita at mamumutawi sa tunay na nagmamalasakit at sa tunay na walang pinagtatakpan. Kahit saan makarating, scientifical, biblical, medical, history, common sense, konsensya, gano'n ang sasabihin. Tama, mali. Bukod tanging lang to mga vlogger na to nagsasabi, Libiste, wala kang sinungaling ka. Saan siya sinungaling? Sige nga, saan siya banda sinungaling? Patunayan mo nga, sinungaling si Libiste? Sige nga, paano? I-kumpirma ng DPWH kung meron niya mga files na kabral doon na katulad ng kay Libiste. Yun ang patunay. Hindi yung sasabihin mo, verbal, sinungaling yan, sinungaling si Libiste. Hindi ganon. Ayusin ko lang to. Lahat ng ito sinabi ko, palaginip ko lang opinion ko. Ito, basahin po natin kay Stella po. Ayan po, post po ito ng isang vlogger na ano ba yun? Nasa na ba? Teka, Stella, Stella Kimbo missing. Okay? Eto, missing daw to. Ayan, ang dami pong post. Ang sabi po dito, bakit hindi nababalita sa mainstream media nawawala daw si Stella Kimbo? Hindi siya sigurado kasi may daw eh. No? Hinahanapan niya yung mainstream media. Hindi natin alam kung sigurado Hindi ko siya sabi nawawala si si Cabral Siya may sabi at may daw. Binabasa ko lang. Ngayon hindi pa rin mahanap si Saldico dahil naging SEC appropriation ito di ba? Di ba anong sabi ni Panelo? Hindi lang si Panelo sa lahat ng tao anong sabi? Lahat ng pwedeng kakanta, proteksyonan nyo naman. Hihintay nyo ba mawala? May mga ambush, may mga ganyan. Halimbawa, di ba? Hihintay nyo ba kasa kayo kikilos? O talaga may tinatago? Di ba? Hindi ba obvious isa-isa nawawala?
Yung si dati sekretary si Bonoan, nasa na? Hindi lamang kinestyon. Si Pulong Duterte, umalis na ng bansa, kinestyon, tatakasaan niya yan. Ba't si Bonoan umalis, wala akin? Tikom! Pink Lawan, tikom! Diba? Tikom bibig! Umalis si Sara, naku, tatakasaan niya yan. Diba, bakit ganun kayo? Naiintindihan niyo ba yung transparency? O talagang yung mga ibang religious group na gusto nun, kayo wala talaga, ayaw nyo? Alam mo, totoo, ayaw nyo talagang transparency. Dahil kung talagang gusto nyo transparency, kung gusto nyo talaga transparency, makikiisa kayo doon sa bahagi ng transparency. Ayan, no, sabi, missing. Hindi ko alam kung missing talaga to. Stella Kimbo entered into the 950M deal with Saldico, link, SunWest Construction. Sabi niya ni Senator Marcoleta. Sa dami-dami binanggit ng mga kontratista dyan sa gobyerno, si Diskaya lang ang naparusahan. Bakit? Bakit? Kasi nagturo. Yung construction, hindi nagturo. Yung ibang kontraktor pala, hindi nagturo. Sa dami-dami ng kontraktor, ilan ang pinangalanan? Bakit si Diskaya lang nakakulo na asa na ibang kontraktor? Yan, isa pa yung butas. Diba? Hindi para sila ikulong. Imbitahan din at tanungin. Ang hirap kasi sa mga to, saka yung BRC na yan, wala nakakwenta-kwenta yan. Yung pinamumunuan ni Boy Tago. Wala huya. Display po yan. ICI nasa na. Kahit pa paano, tama si Trillanes eh. Doon sa bahaging sinabi niya, buwagin na yan. Kasi sa puntong ito, wala na tayong kakampiyan eh. Hindi na to mga Duterte, hindi na to mga Pingkawan, hindi na to mga sa taong bayan na nanghihingi ng transparency, taong bayan na eh. Ang ginagawa na to mga obvious na obvious. Biro imok, silibiste, naghahayag ng katotohanan ng mga papel. Sasabihin mo, sinungaling yung kay Libiste? Bakit? Kinakalaban ba ni Libiste si BBM? Kinakalaban ni Libiste yung mga sangkot sa korupsyon. Bakit yung mga BBM loyalists pinagtatanggol si BBM? Hindi naman inaatake ni Libiste si BBM. Tama! Am I right? Yes, sir! Bendalo! Inaatake ba ni Libiste si BBM? Sagot. Lahat to! Pwedeng tatamaan si Duterte rito kasi mga file niya pwedeng 2021, 2019, di ba? Lahat tatamaan. Bakit nyo pinipigilan si Libiste? Ba't sinungaling ka, Libiste? Bayaran ka, BDDS ka. Wala pa nga. Inatake niya ba si BBM? Hindi. Bakit todo depensa kayo? Anong meron? Ayokong isipin, baka pumasok sa salitang guilty. Defensive. Inaatake ka ba, Auntie Claire, ni Libiste? Kayo. Inaatake ba kayo? Ba't sinabi mo sinungaling si Libiste? Sinungaling lahat nilalabas niya. Bakit? Ayun nyo lang. O sige, naglabas siya, halimbawa ganito. Imbestigahan nyo kung sinungaling. O eto, hindi ko alam kung missing talaga to. Stella, former Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo allotted around 950 million to turn Marikina Polytechnic College into a smart campus project awarded to SunWest Construction. SunWest, si Saldico. Development Corporation Company Link, then Ako Bicol Party List, Saldico. Based on research, the contract amount of 948 million, kulang-kulang 1 billion, was granted to SunWest Construction and Development Corporation, which entered into the joint venture with LDLA, Marketing Trading INC for the project. SunWest Construction and LDLA ay marketing trending and were also previously tagged in the reports as being involved in the controversial allegedly overpriced Department of Education laptop procurement with kung talagang si Duterte sa panahon niya nangyari to, tayo imbestigahan. Sabi na nga ng mga DDS, go ahead. Imbestigahan niyo na si Duterte. Kayo na nakaupo dyan. Kayo na ang may hawak ng kapangyarihan. Simulan niyo na imbestigahan ang mga Duterte. Bakit lagi kayo, mga Duterte may kasalanan, imbestigahan yan. Pagdating ng August, mga Duterte imbestigahan. September, mga Duterte 51 billion imbestigahan. October, mga Duterte imbestigahan. November, mga Duterte imbestigahan. December, mga Duterte imbestigahan.
Pinaniniwala niyo yung tao na puro ganun. Simulan niyo na. Parang ganito. Anak, magsaing ka na. Apo ma, eto na, magsasaing na ako. Kukomputer eh. Nag-ML. Magsasaing na ako ma. Alas 7, alas 6 ng gabi. Anak, magsaing ka na? Ma, magsasaing na ako. Alas 7 ng gabi. Sabi nanay, anak, magsaing ka na? Ma, magsasaing na ako. Alas 8 na. Alas 9 na. Ma, magsasaing na ako. Anak ng tete, hindi pa nakapagsaing. Alas 12 na madaling araw. Ganito rin to eh. Imbestigahan si Duterte. Imbestigahan nyo na ngayon para magkaalaman na. Ganun lang yun. Para magkaalaman na. Kung sino talaga kurakot. Bakit ayaw? Ayaw pa rin? Kailangan na matalino. O eto. Hindi natin alam kung nasa na. Alam mo, eto kasi alam bakit? Lahat nagsasalita, hindi natin, kung wala tayong tinutukoy kung sino nang gugurgurin o walang ganyan. Nakakatakot lang kasi sa panahon ngayon, pag may mga kumakanta, timing. Malay natin, baka kumikilos na yung universe. Si Cabral, allegedly nahulog. Si Saldi ko umalis. Iba ng ibang bansa. Eto, naalala ko tulad na neto mamang ito. Magandang araw po. Eto, napakita natin nakaraan to, pero i-remind ko lang ulit sa inyo para maalala nyo. Eto, ginurgurto, munti ka na magurgurto. Na-ambush to, alam ko Senator Marcolita, Fernando Marcolita. Ako po si Engineer Angelito Mendoza ng Barangay Manalongon, Santa Catalina, Negros Oriental. Isa po akong maliitang kontraktor at may dalawang quarry area operator. Humingi po ako ng tulong na maimbestigahan at may-passionate inquiry ang pamamaril sa akin noong August 27, 2025 para mahuli po ang magkaalaman ang talamak na korupsyon dito sa aming probinsya. Isa po akong witness sa kasong sinampa ni... Isa siyang witness sa kinansampa. Maliit lang yan pero gugurgurin. Hindi ko alam kung nabuhay pa siya o hindi ko alam, wala lang balita sa kanya. Nakita ko yung video na yan. Sample na yan. Kaya nga, di ba pinag-iingat? Masisilibisting niya, malamang nag-iingat siya. Di ba nagbilin niya nakaraan? Pag ako nawala, ilabas mo ang file. Matinding yun. Sabi, may pakiramdam niya, may threat sa kanya. Di ba? Hindi alam kung sino yun. Nakakatakot dito kasi lahat pwedeng sangkot. Hindi naman hindi naman lahat pala. Yung mga tatamaan lang. Di ba? Pakinggan natin to si Libiste. Pero ito hindi natin alam kung nasa si Stella. Hindi ko siya sabi nawawala si Stella. Sila may sabi no missing daw. Di ba? Hindi natin alam yon. Alam mo, ito si Libiste sabi ng iba, tinik siya sa palasyo. Ayun, humihingi ng tulong kay Marcoleta yon. Isa, yung malapit ng gurgurin. Munti ka ng gurgurin. Humingi siya kay Senator Marcoleta ng tulong. Kasi alam niya si Senator Marcoleta makakatulong sa kanya. Kasi iba wala siyang tiwala Alam niya yung iba gameplay lang ito si Libiste naman. Pakinggan natin si Libiste Pakinggan natin. Pero bago yan, naniniwala ba kayo na talagang itong si Stella Kimbo ay nawawala na talaga? Ilagay nyo nga dyan sa baba at pakinggan ko. Naniniwala ba kayo na talagang isa-isa na sila nawawala at ito ay isang palabas lang lahat ng ito? Kaya sagutin nyo kung nawawala talaga si Stella. I-search nyo nga, wala akong alam sa kanya Sinabasa ko lang Hindi ko siya sabi nawawala talaga siya. Binasa ko lang, sabi missing daw. Kayo nga naniniwala ba kayo na wala talaga si Stella? At syempre huwag nyo kalimutan mag-subscribe and like para lagi kayo updated sa mga malalalim na ganitong sitwasyon at mga masustansyang usapan. Ito, pakinggan po natin itong si Libiste po. 1 week before the approval of the 2026 budget, nakatanggap po ako ng text message para tumawag sa akin ng isang staff ng Kongreso. Tapos sinabi niya magkita kami sa lounge, hindi niya sinasabi ano yung agenda, at nagpakita siya sa akin sa lounge ng isang papel na nakasulat ng 151 million pesos ng iba't ibang klaseng mga budget items.
At ang sinabi niya sa akin ay, Kong, this is your incentive. Pagkatapos ng Teka lang. aming Nakita niyo ba yung meeting, mga papel dyan sa ano na yan? No? Yung nakita yung mga papel? Ito yung mga folder. Patong-patong. Anong date? 2020 oh. 2021. Ito ata yung mga files yata ni Cabral. Sino 2021, 2020, sino tatamaan? Sino tatamaan? Sorry ako lang to ah. Sino pwedeng tamaan ng 2020 sa 2021? Sino? Duterte. Ang nakapagtataka lang, alam niyo tatamaan ng Duterte. Bakit kaya sabi niyo sinungaling si Libiste? Dapat niya pabrusaan niyo yun eh. Kasi Duterte tatamaan nito mga to eh. Bakit? Kasi alam niyo, sorry ako ha, pag nalaman niyo na si Duterte talaga sangkot din sa korupsyon, alam niyo baliwala na yan. Kasi nakakulong na yung matanda doon. Ang maaari, madamay, tamaan nyo ngayon. Yun ang bagay na ayaw nyo. Kaya parehas ayaw nyo imbestigahan. Sasabihin nyo sinungaling. Kaya sa senaryo, sa utak nyo, sayang, masisisi sa natin si Duterte kasi 2020, oh, kaso madadamay tayo. Huwag na sabihin natin sinungaling si Libiste. Ganun ba yon? ang ibang mga congressman din pala ay pinakita niya ng mga papel na may mga sulat na budget items. At alam niyo, hindi na po tinatanong kung para saan ang incentive na to. Pero dahil ito ay 1 week before the budget, naisip ko, kaya pala ang expectasyon ay maaaprobahan ng budget na hindi didebate at hindi ka-questionin dahil may ibinibigay naman kasing mga incentive sa mga mamabatas. Hindi ko naman po sinasabi na mali ang mga alokasyon na ito, pero ang hinihiling ko lang po ay sana maging transparent tayo at isapubliko natin lahat ng mga insentibo para sa mga miyembro ng Kongreso. Kong, do you think na matagal na itong ginagawa? Opo, pero baka ngayon mas lumalaki dahil lumalaki din yung 6.7 trillion pesos na ang national budget eh. At ma'am, kung pwede ko din na dagdagan, Yes. yung incentive na to, Kong, ingat ka Kong, baka maano ka kasi maraming mga ambush ngayon eh. Ito, ano lang to, pagsasadula lang to. Ayan o. Mahirap na baka isang araw maging laman tayo ng headline. Di ba? Maging kwento tayo. Magdagdag po kayo ng mga kung ano ng bodyguard. Hindi natin masasabi eh. extra during the process. Pero sa simula pa lang, hinihingan na din kami ng isa-submit para sa National Expenditure Program pa lang. Meron din po akong mga naibahagi na mga chat sa Viber ng mga chief of staff na humihingi ng 150 million infra for district rep at 160 million infra for party list rep at 30 million soft for district and party list rep. Na muli, hindi naman masama na ang mga mamabatas ay nagbibigay ng input para sa budget. Pero una, magandang aminin na ang National Expenditure Program ng DPWH pala ay may mga di umano'y insertion ng mga mambabatas. At pangalawa, isa publiko ano man ang mga line items na nanggaling sa mga mambabatas. Kasi pag ang ICI o Ombudsman ay nag-iimbestiga, Dapat magsalib kayo ni Kamar Coleta. Si Libiste. Para kahit paano yung salib ko sa kayo utak ni... Kasi wala na ibang kakampi, si Marcoleta na lang talaga. Diyan sa Senado, mahirap na magtiwala eh. Kay Kamar Coleta po, tayo magkonsulta kay Sen Marcoleta po. ng mga ghost project, hindi po nila alam sino yung proponent ng mga proyektong yun. Pero may datos. Kasi alam natin mismo sa loob ng Kongreso, sinusulat sino yung nagpapasa ng bawat isang proyekto. So, hindi ko naman sinasabi na dapat natin huwag aprubahan ng budget. Hinihiling ko lang na isa publiko bago ang Monday approval ng BICAM ng 2026 budget, sino ang mga proponents at ano ang mga incentives at allocables ng bawat isang kongresista. Okay, Congressman, si Julius po ito. I-clarify ko lang po. No? So, bago pa po ipasa ang National Expenditure Program o ang NEP, sinasabi niyo po na mayroon ng insertions ang ilang kongresista bago pa po ipasa sa Kongreso. Ganun po ba yun?
po, yung standard po para sa lahat ay 180 million pesos ayon sa mga chat sa Viber ng aming mga chiefs of staff. On top of yung mga allocation bilang district representative na umaabot ng 400 billion pesos sa DPWH. Hindi, ito talaga, And on top of ito, yung mga extra kung ito talaga pinakapatas sa lahat. Mas maganda talaga po, ito lang suggest ko na naman to magharap-harap lahat. Yung mga nandito pa sa bansa, ayaw nyo na si Saldi ko, hindi na mauwi yun. Magharap-harap, si Tambaluslos, si Cabral, wala na Lahat magharap-harap, lahat ng napangalanan, pagharapin, pati mga nakakulong ng Diskaya, palayain muna. may pulis, naka-escort, paupuin lahat, sabay-sabay, sa isang hearing, mag-ano ng 3 araw na hearing, mula alas 9 na umaga, hanggang alas 3 ng hapon. Pwede nga araw-araw, hanggang abutin 5 araw. Lahat sabay-sabay na, kado si Libiste, lahat makiki-cooperate lahat. DPWH, COA, lahat, sama-sama po. Mahirap bang gawin yun? Ano mahirap gawin? Yung suggestion ko? O etong isolve? Kung sino kumuha ng pera, isa-isa natin iniimbitahan. At isa-isa nakakatakas, etc. Missing na yan. At isa-isa may nahuhulog sa bangin. Ano mas mahirap? Bakit hindi magawa? Bakit? Walang pagkatakpan, sama-sama na. Kahit madamay si Duterte, si Sara, sige na, sama mo lahat. Basta magkikita-kita lahat sa isang hearing. Andiyan si Libiste, si Sara, lahat. Andiyan talaga. Ba't di pwedeng gawin? Sige nga, bigyan ko kayo ng question. Lagay nyo nga sa baba kung ano, bakit anong dahilan, bakit hindi po pwede. Ano, meron bang treaty? Meron bang kasunduan, di po pwede? ikaw ay may leadership position. Pero pag lumalapit na rin ang botohan sa mga sikretong mga meeting, pinapakita din pala ng staff ng House yung mga incentive ng bawat isa. At siguro, ever since naman may mga ganito. Pero dahil nananawagan ang gobyerno ngayon ng transparency, maganda sana malaman natin magkano ang allocable at incentive ng bawat isa. Yes. May nabanggitin po kayong Unang-una si Libiste magpakita niya syempre na allocable niya. Kung saan niya na ginamit. Syempre gagawin niya yan. Pero dapat iba handa rin. sistema o formula para sa mga incentives na ito. Baka pwede niyo pong ipaliwanag, no? Depende po ba ito sa posisyon, kung bahagi ng liderato, o ano po ba itong sistemang ito? Para sa yung pinakita sa akin ng staff ng Committee on Appropriations, ang pagkakaintindi ko, dahil yung aking mga kasamahan ay may iba-ibang mga incentive din, depende sa kanilang rank sa House. Ito nga po ay batay sa kanilang posisyon sa House. Pero, sir, kung maaari din po ako mag-introduce ng isa pang nais ko pong i-elaborate ngayong araw. Yes po. Marami din pong mga hindi itinedeklara na mga incentives bukod pa sa mga ipinakita sa akin mga line items sa budget. Ito po ay nasa mga lump sum items katulad ng maintenance, operating and other expenses o MOOE Yun, ng tama. House of Representatives. At ang isang sa tingin ko dapat mas ma-question na bagay ng media na ito po ang unang beses na ibabahagi ito siguro sa kahit anong radio show kasi talagang patago itong bagay na to. Yung National Expenditure Program ng ehekutibo ay nagbigay para sa House of Representatives ng mga 17.2 billion peso budget. Tapos yung House of Representatives naman sa General Appropriations Bill ay itinaas ang sariling budget by 10.5 billion pesos maging almost 28 billion pesos na walang debate o paliwanag para saan ang additional 10.5 billion pesos. At ang majority nito, mga 7.8 billion pesos ay napupunta sa MOOE na ang malaking bahagi
ay hindi nililiquidate. At kung maaari ko pong ibahagi, may iilan na pong mga consultant ng House of Representatives na nakausap ko na nagsabi sa akin na sila po ay binabayaran ng cash sa supot. Ang iba nga po, cash sa backpack. May nagbiro, baka yung iba, cash sa maleta. At ang hiling ko na lang sa House of Representatives, wag nating itago ang mga consultants na nasa MOOE. Ideklara na lang natin ang mga consultants sa MOOE para hindi kailangan patago ang pagbayad sa kanila. Pero, ang isa pang maaari kong ibahagi ay ang mga congressman ay binigyan ng mga slots para sa Alam mo, marami mababait na congressman na talagang dinideclare nila yan. Yung iba talaga ayaw lang eh. Tapos sasabihan si Libisi, sinungaling ka, sinungaling ka. Wala naman masama, ikaw lagyan ka ng allocable yata, di ba? Basta nagamit mo sa tama. ibang klaseng mga consultant, mga social media consultant Ayan na. na ang binalita sa akin ng ibang mga congressman, ilan may 10 slot, yung ilan may 100 slot. At ito po ang mga keyboard warriors. Ito na, yung keyboard warriors. Sasabi nila, yung mga DDS daw may keyboard warriors. Palagi natin meron, no? Palagi natin meron. Sa tingin mo, pa magsasurvey sila, si Sara Panalo lagi, kahit sa Facebook, sa tingin mo, ganun karami, puro trolls? Eh, bakit naman yung mga kabila, konti lang sila? Sabi, konti lang trolls sila? Kasi tunay yung mga nagko-comment sa mga Duterte. Pati yung mga Pinklawan, tunay din yung mga yan, kahit ganyan sila, solid din ang mga Pinklawan, no? Oo, hindi sila, marami talaga mga, kaso nga lang, yung mga yan, yung mga Pinklawan, ayaw nila makisawsaw ngayon dyan. Ayaw nila makisama. Na dapat yung utak nila sana matalino, kasi edukado kuno sila, maisasalin ngayon lahat ng mga problema to. Kaya tumititig na sila ngayon, tititigan nila ang nangyari ngayon. Kaya mga trolls na to, naniniwala ako, talagang gumagana ngayon eh. Todo tanggol sila. Nalaman nila 3% si Junior, 3% negative 3%. May nagpo-post, yes, number 1 na si Junior sa buong mundo. Buong mundo na banggit. Talagang antindi na. Talaga buong mundo na, number 1 si BBM sa buong mundo. Manipulation na ang tawag. Mandatory na to. Double time na tayo. Wala na eh. Lahat na gagawin na. Di ba? O mga trolls, di umano, na nag-comment pala sa mga Facebook posts Totoo yan. tungkol sa iba't ibang mga national issues. Meron pong mga naganap na mga meetings na para sa seminars on yung pagbuo ng mga social media consultants para sa iba't ibang mga miyembro ng Kongreso. At parang ito siguro ang unang beses na ito ay tatalakayin sa publiko. Pero ang 7.8 billion peso increase sa budget ng House of Representatives ay hindi dumaan sa anumang budget hearing o debate. At dahil narinig ko mula sa ibang mga kongresista na meron nga silang slots para sa mga social media consultants at yung iba naman mga consultants binabayaran sa cash sa mga supot o backpack, hindi malayong isipin na bahagi ng MOOE na to ay napupunta dyan. At panghuli, malaking bahagi din ng MOOE ay napupunta diretso sa bulsa ng mga miyembro ng Kongreso. Tingnan nyo. Kung ginagamit nila ito Wala maniniwala sa sinasabi ni Lebiste, para makasigurado kayo, simple lang. Huwag muna kayo maniwala sa sinasabi ni Lebiste. At huwag nyo rin paniwalaan at huwag nyo rin sabihin hindi totoo yan. Ang gawin nyo, magkanda kayo ng investigation sa sinasabi niya. Parang ganito. Meron akong nakitang pulang kotse na nakaparada sa mall.
Naniniwala ka? Sinabi ko eh. Naniniwala ka? Hindi mo rin pwede sabihin, ako, walang pulang kotse doon. Hindi rin po pwede. Hindi mo rin pwede sabihin, naniniwala ako may pulang kotse doon. Para maniwala ka, pumunta sa mall, mag-conduct ng investigation, kung talagang may pulang kotse doon. At pag nakita, ay, totoo nga sinasabi ni Munting Kaalaman. Pag walang kotse, sinungaling ka, libiste. Parang ganun. Kaso hindi eh. Nagsalita ako, halimbawa, may pulang kotse sa mall. Sinungaling ka, Munting Kaalaman. Walang pulang kotse doon. Ganun ka agad eh. Defensive eh. Di ba, kuha nyo ako? Ganun ang dapat dito gawin. Pag nagsalita siya, teka muna. Totoo ba yan sinasabi mo? Sige, bukas, baka sa isang araw, pag iimbestigahan natin yan. Di ba? Yun ang tama. Para sa kanilang mga constituents ay nasa kanila. Pero may mga question tungkol sa lack of transparency and liquidation sa mga funds ng MOOE. Parang din kasi itong Confidential Intelligence Fund. Mas malaki pa, pero hindi pa napapansin sa media. Kaya, just to end po, I want to give a equation na kung itinaas ng 10.5 billion pesos ang MOOE ng House of Representatives sa House kumpara sa ipinasa sa National Expenditure Program at may 318 miyembro ng Kongreso, 10.5 billion divided by 318 million is 33 million pesos. May mga reports din at baka ito po ay pwedeng isapubliko sa mga darating na mga araw na tuwing may approval ng budget, kailangan ang mga miyembro umattend. Yon. Okay, dito lang po muna tayo, no? Sinasabi rin po lahat dito, ulit na lang yung sinasabi niya eh. Ang gusto palabasin ni Lebis dito, lahat dapat transparency. Kung lahat dadalo, dumalo. Lahat imbestigahan, ipakita lahat na may kopya. Kung sino may kopya. Ganun lang yun, napakasimple din. Hindi naman mahirap siguro yun eh. Gobyerno naman to eh, di ba? Lahat na papakitaan niya ngayon, may file siya, ipakita sabay DSWD kung tutugma. Simple. Ba't ayaw gawin? Napakadali lang yun ha. Napakagaan na lang nun. Okay, dito na lang po tayo ngayon, no? Lahat ng ito, panaginip ko na lahat yan. Yung paniwalaan. Okay, paalam sa inyong lahat.